Hello po, I'm back. So, gusto ko mapag-usapan natin ngayon ang tungkol sa friendship. Okay? Ang pagkakaibigan. Dahil, importante yan, di ba? Part yan ng buhay natin. Magmula pagkabata natin, siguro magmula pa nung bago pa tayo nagsimulang mag-aral, no? Nag-start na tayong magkaroon ng mga kaibigan, kalaro, ganyan. So, the more na tumatanda tayo, elementary school, may mga kaibigan na tayo. Pagkatapos punta natin ng high school, may mga kaibigan ulit tayo hanggang sa later on, hanggang sa tumanda na tayo. Then, the longer, na nagtatagal, may mga kaibigan tayo na kaibigan pa rin natin hanggang after so many years, kaibigan pa rin natin sila. Meron namang iba dahil nagkalayo na, hindi na tayo nakatira sa isang lugar, hindi na tayo nag-aaral sa the same na eskwelahan, bang nagkalayo na rin tayo, no? May mga, so ngayon, dumating ang social media, dumating ang Facebook. Una pala, Yahoo. So ngayon, nakatulong ang social media para makapag-reconnect tayo sa mga kaibigan natin, sa mga nating mga kaklase, nalaman natin kung nasaan na sila, may trabaho, anong mga trabaho nila, nag-asawa na ba sila, alam mo yon. So, maganda ang naging, for most people, karamihan ng mga tao, malaking tulong ang social media. Lalo na ang Facebook. Kasi, ngayon po, meron akong mga ilang kaibigan, through the years, meron akong mga kaibigan sa high school na hanggang sa tumanda na kami, magkaibigan pa rin kami, hanggang sa lumipat na kami ng iba-ibang bansa, magmula sa Pilipinas. Ako, napunta na nga po ako dito sa US. Tapos may kaibigan ako nagpunta ng Japan, meron naman akong kaibigan nagpunta ng Hong Kong. Pero nagpatuloy pa din yung communication namin. Noong wala pang social media, ang communication namin ay sa telepono. Tinatawagan ko sila, tatawagan din nila ako. Ang mahal-mahal. Siguro ang telephone bill ko noon maabot minsan ng 1,000 dahil nalulungkot ako, gusto ko silang makausap. Alam niyo yun, yung parang wala namang importante pag-uusapan, basta't makachikahan lang. Pagkatapos, hanggang sa magkaroon na nga ng Facebook, magkaroon na ng Yahoo muna, tapos Facebook. Tapos naging libre na, napakadali na, para bang anytime, anytime na may gusto kong sabihin sa kanila na para bang nandiyan lang sila. Parang nandiyan lang sila, malapit lang. Hindi na ganun ka, yung pagka-miss ko sa kanila, no? Tapos, okay, dahil sa friendships, meron din tayong mga naging kaibigan na nakakilala natin sa trabaho, hindi ba? Meron kong kaibigan ko siya since mga dealer pa kami. Naging friends kami, tapos nakita ko lumaki mga anak niya. Basta nakakatuwa lang. Nakita ko lumaki mga anak niya, nakita niya lumaki mga anak ko. Tapos, alam niyo yun yung mga ups and downs ng buhay, nandiyan siya, hanggang nagkalayo kami for a few years. Tapos ngayon, yun, meron na naman kami communication. Although, we don't really talk every day, but we know na magkaibigan kami. We know na kung meron akong gusto sabihin sa kanya, masasabi ko, may gusto siya sabihin. Nakakatuwa lang. Tapos, meron din akong mga ibang kaibigan na alam niyo yun, nag-fall apart na lang kayo for whatever reason. May nagbago, di ba? Kaya, meron din akong kaibigan ko siya magmula noong
Nagsisimula pa lang ako sa college. Naging magkasama kami sa boarding house. At hindi kami pareho ng school ha. Hindi kami magkapareho ng school. Pero dahil nga, kumbaga nasa isang bubong kami nakatira, nag-click ba kayo? Ganon. So nakakatuwa na para kayong nag-grow up together hanggang sa ngayong tumatanda na kayo, andyan pa rin kayong pareho sa isa't isa, hindi ba? Basta't makikita ninyo ang totoong kaibigan kung nandiyan sila. Base to sa experience ko. Ang boses ko para ako naiiyak, pero totoo niyan dahil dito po sa sipon ko. May mga pagkakataon na umaangat ka, gumaganda ang buhay mo, nandiyan siya. Meron namang pagkakataon na siya umaangat, cheerleader ka rin niya. At sa mga oras naman na down ka, bagsak ka, nandyan pa rin siya. Hambang alam mo nakakampi mo siya. At saka, mali o tama ang ginagawa mo. Pag mali, syempre sasabihan ka niya, ikaw ganyan. Sasabihan ka niya, pero kampi ka pa rin niya. Pagka naman tama, ipupush ka niya ng ipupush. Ganun ka rin sa kanya. Ganun ka rin dapat sa kanya, hindi ba? Yun, ang nakita ko lang kasi naman, 53 years old na ako. Mahaba-haba na yung panahon ko dito sa mundo, kaya been there, done that. Di ba? Ngayon, meron namang mga kaibigan na fair weather. Yung tawag na fair weather friends. Nandiyan sila kasi may nagagawa ka para sa kanila. Kailangan ka nila. Pero pag dumating yung time na hindi ka na importante, wala ka namang silbi, wala ka namang magandang naibibigay, alam mo yun? Or maaring ikaw na ang mas umaasa sa kanila, maybe hindi financially, hindi naman lahat financial, di ba? Pero para bang hindi ka na ganun ka-importante. So ngayon, mafe-feel mo na yon na medyo lumalayo na, hindi ba? So yun ang mga hindi totoong kaibigan. Tapos, meron din namang mga kaibigan na, kasi sa akin, napansin ko lang kasi meron akong very, very few na pinagkakatiwalaan. Kasi unang-una po, mahiyain ako. Introvert ako. Hindi ako palalabas, hindi ako social butterfly, yung ganun. Wala akong maraming kaibigan. Ilan-ilan lang. Kaya, piling-pili lang din ang mga taong pinagkakatiwalaan ko. Dahil alam ko sa sarili ko na sila lang talaga ang may pagkakatiwala ko ang buhay ko. Na kumbaga, dumating man ako sa point na let's say, hindi ko na alam anong ginagawa ko sa sarili ko, alam ko nandiyan sila. Yung ganun. Kaya, kung may ganun kayong mga kaibigan, pahalagahan nyo sila. At hindi po ako naiiyak. Yun lang boses ko dahil nga po sa sipon ko. Ganun din sa pamilya, hindi ba? Mga kapamilya ninyo, pahalagahan ninyo. Mga anak, syempre, given na yan, no? Mahal natin ang mga anak natin, lalo na ang kultura nating mga Pilipino. Masyado tayong close-knit tayo sa pamilya natin. Pero, yun nga po, talking about friendship, talking about friends, importante na meron kayong pinagkakatiwalaan. Importante na meron kayong mga totoong best friend. Yun. Kasi, meron akong isang best friend na nawala na. So, ayun. Pero, meron pa rin namang mga natitira.
na alam ko naman na kaya kong ipagkatiwala yung buhay ko sa kanila. Unfortunately, hindi kami magkakasama, wala kami sa isang bansa, kaya lang dahil nga may social media, dahil nga may Facebook, nakakapag-usap kami anytime we want at nagkakachismisan kami sa mga buhay-buhay namin. Kaya sila, alam nila kung anong mga nangyayari sa akin, alam ko kung anong nangyayari sa kanila. Nakakatuwa. Nakakatuwa lang na parang meron pa rin kayong normal communication at tsaka yung bang kahit na magkainisan kayo, kahit na basta yun, di ba? Minsan kasi nagkakaasaran kayo magkakaibigan, nagkakainisan kayo, pero hanggang doon na lang yun. Tapos noon, bati na naman kayo. Parang magkakapatid, hindi ba? Magkakapatid, away-away, magkaaway kayo ngayon. Bukas, bati. Bukas, in the end, kayo pa rin ang magkakampi. Ganun. Kaya, pag may magkapatid na magkaaway, nako, wag nyong kakampihan ang isa. Dahil, in the end, ikaw ang kaaway nilang pareho. Dahil sila magkakampihan sila, magkakapatid sila di ba? Ganon. Basta't yun lang, gusto ko lang sabihin dun sa mga best friend ko, kung alam nyo kung sino kayo. Kung alam nyo kung sino kayo, gusto kong magpasalamat. Thank you for being there. Thank you. Nandito pa rin kayo. At sana, yun nga, magkaroon pa tayo ng more time together, more memories together in the near future. Siguro by next year, or kapag medyo hindi na masyadong busy ang buhay, no? Dahil busy kami sa buhay, busy ako sa buhay ko dito sa US, sa pamilya ko. Busy rin kayo sa mga pamilya nyo. Syempre, masarap din na magkaroon tayo ng time na magkasama-sama ulit. Yun lang. At kayo, ano pang take niyo sa mga ganitong usapin? Meron ba kayong mga friends na forever nandiyan dyan, na hindi kayo binetray, di ba? Meron ganun kasi akala nyo, best friend nyo, akala nyo, nandiyan dyan sa inyo, na kaya kayong ipaglaban hanggang sa kamatayan, yung pala, ibebetray kayo, hindi ba? May mga ganun. Pero, yun na nga, dahil nga sa dami ng mga napagdaanan, sa tagal, years and years na pagkakaibigan, makikita nyo na yun, makikilala nyo na yun kung sino ang nandiyan dyan para sa inyo for life, at kung sino ang hindi naman magtatagal, ganun, or kaibigan lang kayo dahil kailangan kayo, kaibigan lang kayo dahil may nagagawa kayo para sa kanila, at pag hindi ka na, wala ka nang magawa para sa kanila, goodbye, di ba? Ganun. Tapos meron din naman na iba na yun nga, kunwari lang friends, kunwari. Pero hindi. Pero hindi. Ganon. Kaya piliin lang natin ang pagkakatiwalaan natin, ang buhay natin. Alam natin yun. Alam dapat natin yun. Madalas na bang ingay ng kapitbahay ko. Madalas na in denial tayo kasi gusto natin silang maging kaibigan, 'di ba? Pero ganun nangyayari talaga yun Kaya sige po, sa susunod uli. Goodbye.